let's talk about the pandemic. Sa kasalukuyan, dalawang bagay po ang alam natin. Una, mahigit 2 taon na tayo'y lahat pinadapa ng pandemyang ito. Sabi ng DOH, mahigit sa 3 million cases na ang nangyari dito sa bansa, over 50,000 deaths. Sabi naman ng Johns Hopkins COVID-19 dashboard, 300 million cases, over 20 million cases around the world, and more than 5 million deaths globally. Maraming mga Pilipino po ang nawalan ng trabaho, kabuhayan, mga mahal sa buhay. Ito po yung una. Alam mo natin that this pandemic is vicious. Pangalawa, alam din natin na ang virus na ito ay napaka-unpredictable. 2 taon na ito'y nilalabanan natin. Maraming mga variants na ho ang ating naririnig mula sa Alpha, Beta, Gamma, Delta, Delta Plus, Omicron. The virus acquires genetic changes, which means it mutates. Paano, kailan, hindi natin alam. Ang klaro lamang ay it is killing people, it is vicious, and it is unpredictable. Ang aking katanungan po, Senador, given the unpredictability and the viciousness of this virus, pag kayo'y nakaupo bilang presidente at ito ang sasalubong ko sa inyo, ano po ang inyong programa? Unang-una, kailangan proactive. Kasi anong nangyari sa atin, di ba, boy, noong February yata ito, yung Wuhan couple, na kung saan sumakay ng aeroplano from Cebu to Dumaguete to Manila. Alam ng DOH, alam ng authorities ito na silang dalawa afflicted ng COVID. Tanong namin sa aming Senate hearing, nagawa niyo na ba yung contact tracing? Kilala naman niyo yung mga pasahero, di ba, kayang kontakin. Alam mo sagot sa amin, 17% lamang yung kanila na contact. Doon nagsimulang kumalat yung COVID eh. Hindi tayo marunong maging proactive. Wala tayong foresight. Pagkatapos, ano sumunod? Di ba hindi natin pinagbawalan yung mga turista galing China kasi kaibigan daw natin yung China. Yun ang mga pagkakamali natin nung una pa. Itong Omicron, di ba alam na natin meron sa Europe, meron sa Amerika? Bakit hindi pa rin natin na sawata, nagkakasya tayo doon sa, nagre-react na lang tayo kung ano mangyayari. So sinasabi na walang kaso sa Pilipinas. Good, walang kaso. Pero may ginawa ba tayo para talagang hindi magkaroon ng kaso o hindi makapasok? Ngayon, ilan na tayo? 30,000. Marami tayong pagkakamali. Hindi na tayo natuto sa ating mga pagkakamali. Pangalawa, una pa man, noon pa lang bago nauuso yung vaccination. Alam ko ito kasi kausap ko yung mga business sector, yung mga malalaking negosyo. Nag-offer sila. Kami nang bibili para sa aming mga empleyado. Anong ginawa ng gobyerno? Over-regulation. Sa halip na maging friendly, sa halip na encourage, pinapahirapan. Hindi, dadaan kayo sa amin. Yung LGU, nag-offer na rin. Yung mayamang LGU, may pera sila. Nag-offer na rin sila kung pwedeng makabili sila ng bakuna para sa constitution. Just imagine, boy, kung pinayagan nila yon, tinulungan sa halip na barahan, tinulungan nila, baka hindi ganyan karami yung problema natin. Ang tinamaan natin kabuhayan. The thing is, there's no trade-off between health and economy. Wala eh. Wala ka pagpipilian. So, dapat maging proactive, first and foremost. Kailangan mag-anticipate. And then, put the right persons sa tamang position. Skills matching. PhilHealth. Bakit NBI director ang naandyan? Bakit retired military? Sa akin, kung hindi man may background sa health sector, kailangan finance man ang nandyan. Health insurance yan eh. Ano nangyari? 14 billion pesos ang nawala sa kalokohan nung nag-imbestiga kami. At katunayan, binigay ko lahat kay Secretary Guevara, yung aming committee of the whole, mga dokumento, mga testimonies. Kaya may nakasagdal ngayon sa ombudsman, yung mga dati, because of the Senate. So ano nangyari? Hanggang ngayon pending sa ombudsman, hindi man lang umakit sa Sandigan Bayan, ang linaw ng mga ebidensya doon, boy. Ito yung nakaka-discourage sa sistema ng ating, sabihin natin, governance or politika. Okay. Again, babalik ako doon sa sinabi ko nung una. Kailangan siya lang ay standard. Hindi po pwedeng pag malapit sa administration, medyo malambot. Sa akin, ako, I've been known for this boy, Noong CPNP ako, isa lang standard. Kaya napatino ko yung pulis nun eh. At saka leadership example, sinabi sa kanila, huwag kayong mangotong. Hindi ako tumatanggap ng pera sa wedding, hindi ako tumatanggap ng pera doon sa mga nagtatransact ng business. Alam nila ito. And alam nila, I meant business. Hanggang ngayon sa Senate, yan ang ginagawa ko, boy. Okay. Having said that, Senador, yung inyong napakaklarong enumeration ng mga pagkakamali ng how we handled COVID mula doon sa
Wuhan, yung couple, doon sa pahirapan na nagpipresent ang private sector, na kami na ang bibili, putting the right people. As President, ano yung una? Ano yung una mong gagawin? Pagpasok bilang Presidente. Well, internal cleansing, honest to goodness. Ginawa ko sa PNP ito. Hindi ka makapagsimula sa labas eh. Alam mo, publiko, susunod lang sa gobyerno. We have 1.4 million government officials. Ako, I don't mind, I don't care kung maiwanan sa gobyerno, 500,000. But yung 500,000, hindi yung mga nagmamanicure, hindi yung hindi nag-a-attend sa mga dumudulog sa mga complaint nila. Ito dapat yung panuntunatan, yung mga honest at saka yung talagang nagtatrabaho. Naging employment agency yung ating gobyerno po. Alam naman natin, contractuals. Ang nangyayari, hindi naman naging efficient ang ating serbisyo publiko. Categorically, are you trying to say, Senator, that the COVID handling of this government is a failure? Yes. Kita naman natin resulta eh. Ako, laging output ang tiniting ko. I'm always output driven. Even sa mga staff ko, alam nila ito. Hindi ko kayo babantayan eh. Ang titingnan ko anong resulta ng ginawa ninyo. Kasi hindi naman tayo boy na andyan everyday, 24 hours a day para magbantay. Ang bantay natin yung output, yung resulta. Maski sabihin mo, pag nakita kita, naglalap. Well, when it comes to COVID-19, ang lagi kong sinasabi dyan, I summarize it very simply. I call it jab to jobs. What we first have to do is to get vaccinated. And we have to roll out the vaccines properly. We have to make sure that the vaccines are effective and safe, have been handled properly. And now we have gotten to the point, the last statistic that I saw was 54 million Filipinos have been napakunahan na, fully vaccinated na. Hindi pa tayo umaabot dun sa tinatawag na herd immunity. Kailangan talaga natin paabutin ng 70-75%. At sana yung kalagayan na nakikita natin sa Europa, sa ibang bansa, kahit tinatamaan ng Omicron nag-positive, hindi na lang masyadong pinapansin kasi parang flu na lang para sa kanila dahil 95% sila vaccinated. So dapat yan ang habol natin. Once we get ourselves in a safer condition that we manage the pandemic, or we have to now be thinking, even while we're just slowly working our way through the pandemic, ngayon pa lang, dapat iniisip na natin kung paano natin ibabalik ang ekonomiya. Kagaya ng sabi mo, ang daming walang trabaho, ang daming nasira ang plano, lahat. Ang palagay ko, I would even amend that. I would say, hindi marami lahat ng kahit sino. Lahat ng tao sa buong mundo yata naramdaman itong COVID na ito. And so we have to come back to give our people, get them back to work. And how do we do that? We do that, in my view, we do that by revitalizing the MSMEs, the small businesses that comprise 95% of our businesses and 62% of our employment in businesses. And they have been very hard hit. The government can help them with the lower taxes or tax holidays, amnesties, etc. The private sector can come in with microfinancing and all that. Agriculture also needs to be looked at because it's a creator of jobs. And if we look, Is this what you mean by the jobs to jobs concept? yes, the idea is just once we are in a safe condition, then we have to get people back to work. Yan lang naman ang habol. Pag tinanong mo ang Pilipino, ano palagay mo sa COVID? Yung COVID, wala akong trabaho, wala akong pera. So yun ang talagang dapat na priority. Ngayon pa lang pinaghahandaan natin. So agriculture, tourism, and we should do this, we should go back to the concept of PPPs, public-private partnerships, and that way we can bring together different segments of government working together so that the economy will come back and hopefully come back even stronger than it was pre-COVID. Of course, we're hoping na sana'y wala nang bagong variant na dumating. But sabi ko kanina, this is so unpredictable, we don't know what's going to happen next. Pagdating doon sa vaccination, hindi pa tayo nakakaabot doon sa 70-75. What is your message to people who refuse to be vaccinated? Well, they must understand that we cannot force people to be vaccinated. Karapatan ng tao yan. Hindi mo pwedeng pilitin na mag-vaccinate. Ngunit, sana naman maunawaan nila na kapag sila ay
bakuna ay yung lahat na nakapaligid sa kanila, pati na yung kanilang mahal sa buhay, kanilang pamilya, mga kaibigan, yung kanilang kabarangay, lahat yan ay linalagay nila at risk yan. Dahil kung sila ay tamaan, ay ikakalat nila yan. Ang statistic ngayon, ang mga nasa ospital na tinamaan ng Omicron na 85% are not vaccinated. Kaya't maliwanag naman ng science na sinasabi, malaking tinutulong ng pag-vaccinate. Kaya't sana hiyakatin natin kayatin natin sila, sabihin natin, paliwanag natin. Ngayon, that will also, yung nangyayari ngayon, it will also limit their own options when in their everyday lives. Hindi makapunta sa restaurant, hindi makasakay sa public transport, all of these things. So, but rather than punish them, I think we should really convince them that this is important. It is important for your work, it is important for your community, for your family. You spoke about the socio-economic recovery of people. Very briefly lang, yung lockdown. Your comment. No more lockdowns. Hindi na kaya ng Pilipino mag-lockdown. Hindi na nila kaya. It is too hard. They're going through too much hardship already. They just cannot do it. Marami nga sinasabi, yung labag sa protocol, sinasabi, hindi na ba rin magkasakit basta may kita ako. Ngayong Vice President pa lang ako, Boy, nag-launch na kami ng COVID Response Initiative. And ngayon, yung ginawa namin, ang pinakasadya lang talaga is to fill in the gaps. Hindi naman namin tumandato, pero hindi pwede kasi nanonood lang kami. So we shifted from one initiative to another. Nag-umpisa kami sa pag-provide ng PPE sets, sinundan namin ang shuttle buses for frontliners, sumunod yung mga dormitories, hanggang tinulungan na namin yung mga community marts, etc., etc. So it was a series of so many programs. Pero we learned a lot of lessons from that. Ano yung number one lesson? Yung number one lesson, kailangan talaga yung sense of urgency. Kailangan yung sense of urgency sa pag-respond kasi every minute, every second counts. Yung sa amin, Tito Boy, yung aming naramdaman dito sa pag-respond dito, hindi pwedeng gagalaw ka lang pag-perfecto mo na yung plano. Hindi eh. Kailangan nandiyan na gumalaw ka na. Pag ako naging Pangulo, i-expand ko yun. Pero meron na kasi akong benefit ng science. Meron na akong benefit ng lessons from other countries. Alam natin kung sino mga bansa yung nag-perform better than the others. So, dapat matuto na tayo doon. We have been following all the examples of so many countries na naging maayos yung overall COVID response. And madali na para sa atin kasi meron na eh. Meron na tayong mga modelo. Susundan na lang natin. Pero ang sisiguraduhin ko lang, I will be on top of everything. Pag sinabi ko on top of everything, yung day-to-day na COVID response, ako mismo yung tututok. Sisiguraduhin ko na whole of government, all the agencies, all the local government units are working harmoniously. Kasi yun yung tingin kong naging kakulangan ngayon. Lahat naman may ginagawa, pero kulang ng konduktor. Kaya ang desisyon ng isang opisina, iba yung ginagawa ng iba, parang sobrang mixed yung messaging, sobrang mixed, na nakita natin na pagsasabi ng ganitong desisyon, the Father's Day, babawiin, yun yung nakakadagdag sa yung anxiety ng tao. Okay. You raised two points. I'm sorry, VP Lenny. Una, very, very important points. Number one, marami kang mga leksyon na natutunan, mga modelo mula sa ibang bansa. Can you be more specific kung anong mga leksyon, anong mga modelo ang ating pinag-uusapan? Nung iba-iba yun dito, Boy. Kasi 2020, ano yung natutunan natin? Yung natutunan natin yung 2020, yung meron talagang mga pillars para sugpuin mo yun. Ano yung pillars? Yung testing, tracing, di ba? Saka yung management ng disease. Doon pa lang nagkulang na tayo. Ini-insist pa din ang ini-insist natin na hindi tayo magte-test ng marami kasi hindi naman kailangan. Yung contact tracing, 2 years after the pandemic, hindi pa din tayo nakaka-take off ng maayos. Yung mga hospitals natin, 2 years into the pandemic, kulang pa din tayo ng health worker. So sa akin, kailangan itong mga basic premises na to, alam na natin na ito yung pillars na kinakailangan natin gawin. Do you do testing? Do you do all these things that you're talking about before? Because you don't
don't know what's going to happen. Hindi mo talaga alam kung kailan ang susunod ng variant. Do you do this even when there is no surge? Depende. Ang kami talaga ginagawa namin siya, kahit nung walang surge, merong mga communities, kasi kami boy, meron kaming tracking system sa opisina, Okay. na tinatrack namin yung lahat ng mga local government units, saan ba mataas yung cases, saan yung ganito, and gusto namin makatulong sa pag-contain. So kahit walang surge, pag nakikita namin na merong lugar na medyo mataas yung cases, nag-o-offer kami. I only raise that point dahil hindi ka pwede mabigla dahil alam natin na unpredictable talaga eh. I mean, we know that behavior of the virus. And then you raised another point. I will be on top, of the program, of the management of this virus. Some of your critics may say, isn't that a bit too much of micromanagement and you might be missing on a lot of things dahil nandun ka masyado sa detalye? Boy, pag panahon ng crisis, kailangan mong mag-micromanage. Kasi buhay ng tao yung nakataya. Ako, since March of 2020, araw-araw, I am on top of all the COVID response operations of the office. At hindi ako namili talaga ng trabaho. Nung kulang kami ng mga tao sa Bayanihan i-consulta, ako mismo nagjo-duty. Ang nagjo-duty ako, yung mga unholy hours, para makatulog naman yung aming mga volunteers. Pag swab cup namin, kahit marami nagpa-positive, nandyan ako. Pag vaccine, Well, what we have done in Manila is to really confront COVID-19 and prepare for any worst scenario. We acquire medicines, we acquire oxygens, we acquire facilities, we acquire more medical frontliners. Then at the same time, bukas ang ekonomiya, bukas ang trabaho. So, given a chance, may awa ang Diyos, palagin ako, I'll treat it as an endemic. Because, mas marami namamatay sa ibang sakit sa ating mga ospital. Dala nang hindi na nakakapunta, dahil napupuno yung ating mga hospital, private or public. So, this, nowadays, if you see Spain and other countries, they're treating it differently. It's like a normal flu nowadays. Now, the thing is, we have to strengthen our vaccination because, sabi mo nga, virus has to be approached scientifically. We must continue to believe in, in this existing antiviral medicines that we acquired in the city of Manila that are existing in the world. Remdesivir, Basilisumab, Baricitinib, Molnupiravir, may bago pa ngayon, Paxlovid, which we are about to acquire in a matter of few days. So, we have to be ready, always ahead of the numbers of capacity than the numbers of infection. Then we must offer job, we must open business, we must be aggressive in dealing with this COVID-19. We can learn how to live with COVID-19 and go back to work safely. That is our approach in Manila, and that is the approach that I'm going to do in the entire country. Okay. Yung be prepared na ipaliwanag ng mabuti na iintindihan natin with your enumeration of the various meds para sa COVID. Doon lamang ako doon sa confront. Anong ibig sabihin when you say we must confront the virus? Ito ba yung lockdown? Ito ba yung... No. Anong pro sabihin ng lockdown? It's live with it. Live with it. Okay. Live with it. As long as we build more hospital, the way we build the bagong hospital ng Maynila, we build like, for example, Manila COVID-19 Field Hospital in Luneta, para yung may mga sakit na walang kakayanan mag-isolate, meron silang paglalagakan, papanatag ang pamilya nila at ang pamilya nila tuloy maghanap buhay. So these are the things that are doable, duplicable, scalable. So we've shown you the prototype on how to address it. Manila is the most dense city in the country, if not in Asia. But as you can see, siksikan na kami, pero bakit hindi bumubulwak? Because lagi kami naghahanda ahead of time. May projection. We always think of the worst scenario. And unfortunately, thanks to British government, I was sent to February of 2020. I spoke with Cobra. I got the plan of British government, kinapi ko, in-implement ko except for the weather because we don't have winter. So, pwede siyang pagandaan. And in the long-term process, because if this COVID-19 dumating ngayon, another type of virus, I think it's high time for the state, for the government, for the Philippine government to invest into our human resources, scientists, doctors, to create our own agency to find
noon. Pansinin mo, Tito Boy, lagi tayo nakadepende sa bakuna. Huli tayo, natatawa nga ako doon sa sinabi ng isang bansa, yung pag-aaral nila, late daw ang Pilipinas sa vaccination. Kaya kami na-late nyo kami binigyan ng bakuna eh. So we must have that kind of access. If they can do it there, we can do it here. And I think it's high time for the state, the national government, to invest. To like, for example, UPPGs, UP Medicine, or others. On our own vaccine. On our own Sarili vaccine. nating gamot. On our own vaccine, on our own medicine. Magaling tayong Pilipino. Kaya tayo na-hire sa iba't ibang malalaking kumpanya sa mundo. Now, let's pull them back to the country and invest on it. And I think it's high time for us to discover our own vaccine, discover our own medicine, because kaya natin. And it may take a little while, It will take pero only... meron tayong sarili. Exactly. That's why, ito yung paghahanda, pero ito yung future. Mayor Sko, paliwanag lang, ano yung endemic versus pandemic para maunawaan namin? Well, ang logic is, it's like meron kang trangkaso. Meron tayong ubo. Kumbaga, as long as nababawasan mo yung mortality rate because you have medicine, you have vaccine, you have medicine, you have oxygen, you have antiviral drugs, and, of course, machineries in our public hospital equipment. The way we did, we built. So what is the difference between an endemic and a pandemic? Normal na tayo. Yung ganyan na lang. Kahit may pag-ubo mo, nilalagnat ka, gusto mo mag-isolate ka. Gusto mo magtrabaho ka. What does it do? Unang-una po, kailangan na yung sinabi nila, vaccination. I-announce natin yan. Yung hindi magpabaksinate, so huwag natin pilitin. Kasi issue ngayon yan, yung magpabaksinate o hindi, huwag natin pilitin. At huwag natin alisin doon sa mga hindi nagpabaksinate, na alisin natin yung rights nila na magtrabaho, makapaghanap buhay. So isa lang po yan sa aalisin natin na huwag natin pilitin kasi lahat tayo may karapatan na magdesisyon sarili natin. Yan yung gift na binigay sa atin ng Panginoon, yung free will to choose. Pangalawa po, ay hindi po karapat-dapat na mag-lockdown at magsarado, resulting to closure ng lahat ng mga karamihan sa mga businesses dito sa atin. Mawawala ng pagkain ng ating mga kababayan, mawawala ng trabaho, lahat yan. And then, solution, para hindi tayo mangutang ng pera para panggastos dito, kailangan pangalagaan natin yun, mag-focus tayo doon sa revenue income ng ating gobyerno. Para in case na may ganyan mga sakuna, hindi tayo mag-isip agad, mangutang tayo. Dahil wala tayong pera. Which is kung may pundo ang ating gobyerno, walang problema kasi kaya hindi tayo mag-lockdown dahil may pundo ang ating gobyerno, madaling solusyonan. Okay? For example, like, preparado na tayo. Katulad itong nangyayari sa bansa natin na maraming mga sakuna, typhoons na dumarating sa atin. Dapat before pa, nag-prepare na tayo yan. Na mangyayari palagi sa bansa natin yan. Dapat may mga facilities na tayo na dapat silang silungan at hindi matitinag o matumba ng bagyo. Okay. Puntahan ko yung pang-apat mong point na sinabi, Senador, yung hindi tayo nabibigla pag may dumadating na bagyo. Katulad na lamang na hindi tayo nabibigla pag meron na namang bagong variant. Siyempre, ang ating dasal ay sana'y wala na at tapos na ito. Kasi pag dumadating ang bagyo, parang nasisindak pa rin tayo. So, ang sinasabi niyo po ay dapat may mga programa. May mga programa na nakaabang dyan. Kumbaga, ang sinasabi ko talaga dito sa ating bansa, boy, na magkaroon tayo ng long-term concrete plan. Kasama lahat yan sa yung mga sakuna na dumarating sa bansa natin, plano sa pag-develop ng ating infrastructure at saka yung economic development natin, yung ekonomiya natin na palakasin para makapagbigay ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino. Iyan yung long-term na solusyon na sinasabi niyo po. Yes. Doon naman sa pataasin pa ang revenue collection sa ating gobyerno. Paano ang gagawin mo doon? Nako, yan po ang pinaka-importante talaga sa bansa natin. Dahil kung wala pong pundo ang ating gobyerno, mangutang na mangutang. May gumagastos ang ating gobyerno taon-taon. Ngayon, 5.2 trillion something ang approved budget, pero ang income ng ating gobyerno nasa 2.7 trillion lang. So, yung deficit nun, uutangin natin yun. So, ang sinasabi ko rito, managing a country, para kang nagmamanage ba, simplify ko na lang, para kang nagmamanage ng isang bahay.
na kung gumagastos ang bahay ng ganitong halaga, dapat hindi ka gagastos ng mas mataas pa dyan. Sa bansa natin, kakaiba. Mas malaki yung ginagastos natin kaysa kinikita. Tapos palaki na palaki yung ginagastos, paliit na paliit yung kinikita ng ating bansa. Ano ang panggagalingan ng mga revenues? Ano ang panggagalingan ng mga kita na yung sinasabi ko, Sir Romel? Unang-una, boy, yung korupsyon. Maniwala ka sa akin, mahigit isang dekada pagserbisyo, nakita ko yung, kaya ako talagang lakas loob na tumakbo talaga para ipaglaban ang ating bayan. Nakita ko ang korupsyon sa ating gobyerno. Kung hindi mababago yung korupsyon dyan, hindi masugpo yan, wala mangyayari sa bansa natin. Okay, yung pangalawang point na sinabi niyo po ay lockdown, 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 lockdown. Lockdown. May mga nagsasabi naman, doon sa mga ibang bansa na na-control yung COVID, ay maaga sila nag-lockdown, maaga agresibo sila nag-react. Your comment? From the beginning, boy, ito si announcement ko. Sabi ko, okay, mag-focus tayo doon sa procurement ng vaccine. Pagdating ng pero pagdating ng, habang wala pang vaccine, lockdown muna tayo. Lockdown muna, para may isang lockdown lang. Tapos habang na-lockdown, mag-vaccinate tayo lahat. Tapos pag marami na vaccinated na tao, saka tayo mag-open, then hindi na kagad mag-lockdown na naman ulit. Vaccinated yung mga tao, lalo na yung mga nagtatrabaho. Nag-umpisa ka doon sa point na may mga taong ayaw magpa-vaccine. Huwag nating pilitin karapatan Yes, nila. tama po. Pakipaliwanag. Yes po, karapatan po nila yan na huwag natin silang pilitin dahil sarili po nila yan eh. Natatakot sila o sa paniniwala nila, sa kanilang belief. May karapatan po